more concerned about is Renz. We have to make sure that he's put behind bars. Madali lang yan, Matt. We have witnesses. Parang ang hirap ng magtiwala kay Christina. Pero kung titignan mo, mukhang totoo naman na. Totoo naman na siya this time. Natuto na siya makihalubilo sa mga kaibigan ni Rose. Aminado rin siya sa mga pagkakamali niya. At humingi rin siya ng tawad ulit kay Rose. Pero ang tanong, totoo nga kaya lahat ng ipinapakita niya? Abangan natin yan mga kadrama ha. Apektado naman ang negosyo ni Matt dahil sa nangyari. Inaakusahan siya sa mga bagay na hindi naman totoo, tulad na lang ng di umano ay gusto niyang patayin si Renz. May mga nag-pull out na ng mga investors sa kanyang kumpanya. Mayroong naninira sa kanya. May responsable sa likod ng mga paninira sa kanya. Sino kaya ito, mga kadrama? Hula ko lang, si Christina. Hula ko lang naman mga kadrama. Kaya abangan natin kung tama ba yung hula ko. Nakiusap naman si Sandra sa kanyang daddy na patawarin na si Christina. Huwag daw gumaya sa kanya. Napabuntong hininga lang naman itong si Matt. Patatawarin niya kaya itong si Christina? Nagdududa naman si Luz kay Christina. At sabi nga din ni Rose ay huwag silang magpakampante. Pero pag may ginawa daw uli si Christina, sila ang makakaaway nito. Pinuntahan ni Rose si Vanjie. Nabalitaan ko, ihapin mo ba yung kaso ni Renz? Hindi niyo siya pwedeng kasuhan. Hindi niyo siya pwedeng ipakulong. Kailangan managot ni Renz sa lahat ng ginawa niya, Vanjie. Yung ex mo dapat makulong. Bilang ina, naiintindihan kita. Pero isipin mo rin kung anong makakabuti para sa anak mo. Para sa anak ko o para sa'yo? Para sa amin ang anak ko. Kailangan managot ni Renz. Si Rose ang sinisisi ni Vanjie sa lahat ng nangyayari kay Renz. Dahil daw kay Rose ay nagawa lahat ni Renz ang mga kasalanan niya ngayon. Aminado naman si Rose na may kasalanan siya. Pero ang sabi nga niya kay Vanjie ay huwag isisi sa kanya ang pagkukulang nito kay Renz bilang ina. Natameme naman si Vanjie sa sinabing iyon ni Rose. Pagkagaling ni Rose sa City Jail ay dumiretso siya sa ospital kung saan naka-admit si Renz. Sinek niya ang kalagayan ni Renz. Tumawag si Elsie. Narinig tuloy ng nagtutulog-tulugan na si Renz ang sinabi ni Rose kay Elsie na kailangan malaman ng abogado ang sitwasyon ni Renz para sa kasong isasampa nila. Paalis na sana si Rose nung narinig niya si Renz na nagsalita. Ipapakulong mo ako? Tanong ni Renz. Bumalik si Rose. Bakit? Para tuluyan na tayong magkahiwalay? Rose, hindi ako papayag. Dugtong ni Renz. Kailangan mong managot sa lahat ng ginawa mo. Sa akin, kay Matt, lalong-lalo na kay Sandra. Sinaktan mo kami, Renz. Kailan mo kami titigilan, ha? Hanggang kailan mo kami pahihirapan? Ikaw, sarili mo. Hanggang kailan mo pahihirapan? Yung nanay mo, kailan ka matatauhan? Pahayag at sunod-sunod na tanong ni Rose kay Renz. Umiiyak naman na nagpaliwanag si Renz, hindi nga niya daw gustong manakit. Sinabi din niya kay Rose kung gaano niya ito kamahal. Ngunit ang sabi ni Rose ay di na pagmamahal yon dahil nakuha nitong manakit. Saktan sila. Humingi ng sorry si Renz pero hindi pinagbigyan ni Rose.
Dahil sa mga problemang kinakaharap ng kumpanya nila Matt, tumulong si Christina na masolusyonan ang problema. Na-appreciate naman ito ni Matt at nagpasalamat siya kay Christina. At habang nag-uusap sina Matt at Christina, tumawag si Rose upang ipaalam o ibalita na gising na si Renz. Sa isip ni Renz ay trinidor siya ni Rose, kaya nangyayari sa kanyang lahat ng ito ngayon. Pero sa kabila ng puot na nararamdaman niya, ay gusto pa rin niyang maisakatuparan ang pangako niyang magsasama sila ni Rose habang buhay. Tupad ng pangako yan para sa ating dalawa. Dahil sa kabila ng buot ko ngayon, ang gusto ko pa rin ay maging tayong dalawa. At hindi mangyayari yun kapag nakulong ako. Naku, ito na, magta-transform na talaga itong si Renz. Yung talagang bad side niya ay lalabas na sa pagkakataong ito. Dahil talagang na-corner na siya eh. Makukulong at makukulong na talaga siya. Balita ko nga mga kadrama, kung hindi sa city jail siya makukulong, pwedeng dun sa mental facility. Dalawa lang yung pagpipilian niya eh. So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya. Kung tatakas ba siya, maghihiganti ba siya. Ay nako, ito na. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari at kung ano pa yung mga kayang gawin ni Renz. Maraming salamat po mga kadrama sa inyong pakikinig at panonood dito sa aking upload tungkol sa Unbreak My Heart. Highlights lang to mga kadrama, summarize lang ito, kaya pasensya na kayo. At kung nagustuhan mo naman po ang aking video, please don't forget to subscribe and pakiclick na rin po ang notification bell upang sa ganon ay updated po kayo palagi sa aking mga susunod pang i-upload tungkol sa Unbreak My Heart. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi. Hanggang sa muli.